May tatlong active players ngayon na may pinakamaraming playoff games na wala pang championship. Si Russell Westbrook merong 122 games, pangalawa si Chris Paul na merong 149 games na wala pa rin championship, at yung nangunguna at may hawak ng record ngayon si James Harden, ang former MVP na may pinakamaraming games sa postseason na wala pa rin championship, nasa 166 games. Ang nasa number 1 na listahan si Karl Malone na merong 193 games at si John Stockton na 182. Dalawang players din ang meron ng multiple championship sa 2020 era, si Kentavious Caldwell Pope at itong si Jrue Holiday. Ang dalawang players naging key factor sa dalawang teams na napuntahan nila na nag-champion din. Si KCP nakabawi sa kanyang $80 million na didecline sa Detroit dati. Base sa report, i-decline niya ang kanyang player option para makakuha ng short-term contract na may malaking presyo kada taon, katulad ng ginawa ni Bruce Brown. Sinabi agad ni Nikola Jokic na papirmahan si KCP kapag naging free agent siya. Posible kasing umalis si KCP sa Nuggets dahil over na sa tax threshold ang Denver. Ang estimated kasing pwedeng ibigay ng Nuggets kay KCP ay nasa 40 hanggang $50 million sa 3 taon. May 5 team sa West na hindi makakalaban na makuha si KCP. 3 doon ang contender na team, ang Nuggets, Minnesota at Suns, dahil lagpas na sila sa second tax threshold. Yung Nuggets, tax kasi ang problema nila doon. Nasa kanila pa ang bird rights ni KCP, kaya pwede pa nilang ma-assign, yun nga lang tataas yung tax. Yung Suns at Minnesota naman, komplikado kasi ang kanilang salary cap. Mas malaki kasi yung babayaran din nila sa tax. Saka yung mga players nila meron dong malalaking kontrata. Sa Minnesota meron na mga katulad ni KCP na player, pero yung Suns kailangan nila ng perimeter defender at isang katulad ni KCP na 3-and-D. Ang isang team naman na pwedeng lumaban na makuha si KCP outside sa mga teams na yan ay Dallas Mavericks. Kung kailangan nila ng katulad ni Holiday, andun pa sila sa rank over the cap. Ibig sabihin, lagpas na sila sa salary cap pero wala pang restriction. May at least nasa $52 million ang nilagpas nila doon. At nasa exception naman sila ng nasa $2.9 million hanggang $12.9 million. Kasabay pa noon ang build ng contract ni PJ Washington at ni Hardaway na pababa. May combine silang at least $7 million na nabawas kung usual contract yung nangyari sa dalawang player. Pwedeng padaanin ng Dallas sa sign and trade si KCP, either kapalit noon si Tim Hardaway Jr. Maingay ang pangalan niyang iti-trade sa offseason. Meron pang natitira sa kanyang $16 million. Si KCP ang isa sa best 3-and-D player so far na magiging available sa free agency. Ang isang player pa na nasa radar ng Dallas para sa trade kay Hardaway, si DeAndre Hunter ng Atlanta Hawks. May natitira pa siyang mahigit $68 million. Nasa $21 to $24 million yon kada taon. Last season si Hunter merong 15 points, almost 4 rebounds, 46% sa field at 38% sa 3-point area. Isang 3-and-D player din. Yun nga lang, hindi pa nakakalaro si Hunter ng 70 games. Nung nakarang off-season din, tinangka ng Dallas na kunin si Hunter via trade. Pero ang inayawang kasi ng Dallas doon yung $95 million na contract extension ni Hunter. Ngayon nabawasan na yon. Ang Dallas pa noon umiiwas sa luxury tax. Minimal addition yung kailangan ng Mavericks, isang reliable 6-man. Meron silang 2 bigs, meron silang isang perimeter defender, meron silang 6-man, kaso nga lang every 6 games din nagpapakita. Yun ang isa sa mga kailangang hanapin ng Dallas pagdating ng free agency. Ito nga lang yun, may hadlang sa Dallas para magpalakas sa West. Kahit minimal lang ang kailangan nilang palitan sa lineup. Actually, hindi lang naman sila, halos lahat ng team. Magiging hindi na fine in the West si Ja Morant kapag bumalik. Ang OKC Thunder ang isa sa mga cheat code ng West. Contender na team na may 2 taon pa sa kanila na may malaking salary cap para makakuha ng 1 or 2 players na importante sa lineup. Andyan yung report kay Klay Thompson, ngayon naman si OG Anunoby na posibleng lumipat ng OKC. Kung gugustuhin kasi ng OKC, pwede makuha nila si KCP mula Nuggets na mauopera nila ng malaking kontrata plus nasa contention pa sa playoffs. Hindi lang naman OKC ang merong ganong cheat code. Andyan pa ang Orlando, San Antonio at yung Philadelphia na magbibuild din ng lineup sa offseason.